Magandang buhay, pagpapahalaga at virtue bilang batayan ng sariling pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa. Ang pagpapahalaga at birtud ang nagbibigay katuturan sa ating buhay, maging ng ating tunay na pagkatao. Complete me. Ang virtue ay galing sa salitang Latin na virtus o vir, na nangangahulugang pagiging tao, pagiging matatag, at pagiging malakas. Ang birtud ay hindi lamang kinagawiang kilos, kundi kilos na pinagpasyahang gawin ayon sa tamang katwiran. Tao lamang ang may taglay nito, sapagkat tao lang din ang may isip at kilos loob. Hindi taglay ng tao ang birtud sa kapanganakan, ngunit unti-unting nakikita ang pagbabago at pag-unlad sa kanyang paglaki dahil sa gawi. Ang gawi o habit ay galing sa salitang Latin na habere, na nangangahulugang to have o magkaroon o magtaglay na bunga ng paulit-ulit na pagsasakilos o pagsasagawa ng isang kilos. Ito ang unang hakbang sa paglinang ng birtud. Mahalagang malinang ang mabuting gawi upang masanay ang tao sa paggawa ng mabuting kilos. Kasanayan na dapat makamit ng tao upang malinang ang birtud. Pagpapaunlad ng kaalaman at karunungan na gawain ng ating isip at makakamit sa pamamagitan ng paghubog ng mga intelektual na birtud. Pagpapaunlad ng kakayahang gumawa ng mabuti at umiwas sa masama na gawain ng kilos loob, at makakamit sa pamamagitan ng paghubog ng mga moral na birtud. Balikan natin ang dalawang uri ng birtud. Intelektual na birtud na kinapapalooban ng pag-unawa o understanding, agham o science, karunungan o wisdom, maingat na paghuhusga o prudence, at sining o art. Moral na birtud na kinapapalooban ng katarungan o justice, pagtitimpi o temperance or moderation, katatagan o fortitude, at maingat na paghuhusga o prudence. Sa araw-araw, maraming pagpili ang ginagawa ng tao, kung papasok ba sa paaralan o hindi, kung isasauli ba ang sobrang sukli o hindi, kung tutulong at susunod ba o hindi. Kadalasan, kung ano ang nakasanayang gawin, iyon na ang laging gagawin. Kaya mahalaga, lalo na sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, na mahubog na ngayon pa lang ang mga birtud, lalo na ang maingat na paghuhusga upang laging mapipili kung ano ang tama at mabuti. Basa, suri, unawa. Alice in Wonderland. Maaari po bang ituro sa akin ang daan na nararapat kong tahakin mula rito? Depende yan sa gusto mong puntahan at nais mong marating. Wala naman akong partikular na nais puntahan. Kung gayon, hindi mahalaga kung aling daan ang iyong tatahakin. Ang mahalaga lang ay makarating ako kahit saan. Siguradong mangyayari yon. Maglakad ka lang ng maglakad. Bakit kailangang pumili ni Alice? Bakit kailangang may pagbabatayan sa pagpili? Ano ang magiging kahihinatnan kung patuloy na maglalakbay si Alice na walang siguradong patutunguhan? Bilang isang kabataan, anong pagpili ang karaniwan mong ginagawa? Ano ang pinagbabatayan mo sa iyong pagpili? Ano ang kaugnayan ng pagpapahalaga ng tao sa kanyang pagpili? Ipaliwanag.
Sa buhay, araw-araw nating nakakaharap ang nagsasangang daan sa simple o komplikadong sitwasyon. Kailangan nating pumili at sa bawat pagpili, dapat mayroong pagbabatayan. Ang pagbabatayan ang siyang nagsisilbing gabay upang marating ang paroroonan. At sa bawat pagpapasya, lagi itong may kaakibat na kahihinatnan. Mahalaga na katulad ni Alice, mahubog din ang mga birtud ng pagtatanong upang may pagbabatayan ka sa iyong pagpapasya. Sa bawat pagpili, mahalagang huwag lang basta o oo ng oo, dapat din magtanong upang magkaroon ng batayan sa pagpipilian. Sapagkat sa bawat desisyon, nakasalalay ang magiging kilos mo. Kung ang kilos ay mabuti at paulit-ulit na itong ginagawa, ito ay magiging gawi. Ang kahalagahan ng mga pagpapahalaga at birtud ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng papel na ginagampanan ng mga ito sa buhay ng tao. Tinutulungan ng mga pagpapahalaga at birtud ang mga tao sa pagkilatis ng tama sa mali at gumawa ng mga moral na desisyon. Bagamat magkaiba, subalit magkaugnay ang pagpapahalaga at virtue. Pagkakaiba ng birtud at pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga ay nagsisilbing pamantayan natin sa pagkilos. Ang birtud ay katangian na nagsisilbing paraan upang makamit ang pinahahalagahan. Halimbawa, hindi nahihiyang magtanong si Erica sa kanyang guro sa tuwing siya ay nalilito sa mga aralin upang higit niyang matutunan ang aralin. Ang pagpapahalaga ay pagmamahal sa karunungan o pagkatuto. Ang birtud naman ay katapatan at determinasyon. Ang pagpapahalaga ay nagmumula sa puso at damdamin. Ang birtud ay nagmumula sa pagsasagawa ng mga mabuting gawi. Halimbawa, nirerespeto ni Paulo ang mungkahi ng kanyang mga kamag-aral tuwing may pangkatang gawain sa pamamagitan ng pakikinig. Ang pagpapahalaga dito ay ang paggalang sa kalayaan ng iba na makapagpahayag. Ang birtud ay respeto. Ang pagpapahalaga ay pampersonal. Ang birtud ay likas na kinikilala ng lahat o universal. Halimbawa, si Dave ay masinop sa loob ng silid-aralan dahil ito ay mahalagang alituntunin ng kanilang guro para sa kanya. Habang masinop naman si Jenny dahil ito ay palaging itinuturo sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang pagpapahalaga ay si Dave pinapahalagahan ang alituntunin ng guro. Si Jenny pinapahalagahan ang payo ng magulang. Ang birtud naman ay masinop o kalinisan. Pagkakaugnay ng birtud at pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga ay ang pagbibigay o pagsasaalang-alang sa isang bagay o pagbibigay kabuluhan, saysay o importansya. Ang birtud ay ang pag-uugali na nagpapakita ng mataas na pamantayan ng moralidad o isang kalidad na itinuturing na maganda o kanais-nais sa isang tao. Pareho silang nagbibigay ng importansya sa kagandahan at halaga ng moral at pag-uugali ng isang tao. Nagsisilbing gabay na ilaw ang pagpapahalaga at birtud sa ating paglalakbay sa buhay. Nagbibigay ng kalinawan sa mga oras ng kawalan ng katiyakan at tinutulungang magpasya sa mga komplikadong desisyon. Kapag ang ating mga kilos ay naaayon sa ating mga pagpapahalaga at birtud, nakararanas tayo ng pakiramdam ng pagiging tunay at pagkakatugma. Ang pagkakahanay na ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na gumawa ng mga pagpipilian na sumasailalim sa ating tunay na pagkatao.
Ang pagbibigay pansin sa pagpapahalaga at birtud ay nangangahulugang hindi lamang pananatiling tapat sa ating mga pinahahalagahan, kundi maging inspirasyon din sa iba na gawin din ito. Iba ka. Sa panahong ito, talamak ang korupsyon sa maraming sangay ng pamahalaan at maging sa pribadong tanggapan. Mahirap paniwalaang may mga tao pa ring matapat at mapagkakatiwalaan. Lalo pa ngayon, nabatbat ng kahirapan, ang taong matapat ay may kahirapan ng matagpuan. Pero nangibabaw si Maria Fe Sotelo, isang security guard na nagsauli ng 500,000 pesos na naiwan ng isang Chinese sa comfort room ng isang mall. Ito ay mula sa Philippine Star noong January 23, 2003. Sa katulad ni Maria Fe, nakakarampot lamang ang sweldo, ang 500,000 pesos ay malaki ng halaga para mabili ang mga pangunahing kailangan niya sa buhay. Maaring hindi niya yon isauli at angkinin na lamang, pero hindi ganyan ang ginawa ni Maria Fe. Hindi raw niya maaatim na gastusin ang perang hindi naman niya pinagpaguran. Hindi kaya ng konsensya niya. Napakaganda ng panuntunan ni Maria Fe sa buhay. Bihira na nga ang mga nilalang na katulad ni Maria Fe. Pamprosesong tanong. Ano ang kahangahangang ginawa ni Maria Fe? Paano naiiba ang mga aksyon ni Maria Fe sa mga karaniwang ginagawa ng mga tao sa kanyang katayuan? Ano ang mga posibleng kadahilanan ng kanyang mga aksyon? Sa tingin mo, sa kabila ng kahirapan, bakit hindi nagpatukso si Maria Fe na kunin ang pera? Ano ang mga pagpapahalaga at birtud na ipinamalas ni Maria Fe? Ano ang mga hakbang na maaaring gawin ng lipunan upang hikayatin ang iba pang mga tao na maging katulad ni Maria Fe? Kung ikaw ang nasa posisyon ng mga opisyal ng pamahalaan, ano ang iyong gagawin upang tiyakin na ang mga empleyado ay magtataguyod ng mga pagpapahalaga at birtud tulad ng katapatan at integridad? Ang dapat kong gawin. Tukuyin kung ano ang mga pagpapahalaga at birtud ang isasaalang-alang upang matugunan ng tama ang sitwasyon. Ano ang magiging epekto kung nailapat ang mga pagpapahalaga at birtud at ano rin ang kahihinatnan kung hindi. Pag-angkin ni Francis ng proyektong pinapasa sa kanya ni Roniel. Nalulong sa online games si Jeff, kaya napabayaan ang pag-aaral. Pagkuha ni Michael ng litrato ng mga kaklase na walang pahintulot. Paghatak ni JR ng upuan ni Belle, kaya natumba ito. Umiinom ng soft drink si Gwen araw-araw bago kumain. Ang pagpapahalaga at birtud ay pinagsusumikapang makamit ng tao dahil ito ang layunin o tunguhin na nagdudulot ng kabutihan sa kanyang buhay na ninanais niyang maisakatuparan. Ang pagsasakatuparan nito ay nagbibigay ng kabuluhan at kalidad sa buhay ng tao. Sa makatwid, ang pagpapahalaga at birtud ay nagsisilbing batayan, layunin at dahilan ng pangangailangang kumilos sa gitna ng mga pagpipilian. Ito ay maituturing na kapangyarihang nag-uudyok sa tao na kailangan niya upang mabuhay. Pagsasabuhay ng pagpapahalaga at birtud sa mga gawaing pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa ay nagpapataas ng kamalayan sa mga pangangailangan ng iba. Nagpapakita ng higit na pagiging sensitibo sa damdamin ng iba. Nagpapataas ng
pagpapahalaga at kamalayan sa sarili. Mabuting pag-uugali batay sa disiplina sa sarili. Nagpapaunlad ng espiritual na katalinuhan. Nakatutulong sa pag-abot ng tagumpay sa buhay. Nakapag-aambag sa pagbuo ng personal na autonomiya at kasiyahan sa buhay. Hardin ng pagpapahalaga at birtud. Ang pagpapahalaga o values at birtud o virtues ay nagiging mas malalim at mas matatag kapag ito ay sinasanay at pinagpapakadalubhasa. Sa pagsasabuhay ng mga ito, mas magiging matatag at malalim ang ating mga paniniwala na magiging gabay natin sa ating mga pagpapasya at kilos. Gumupit ng mga hugis dahon at bulaklak gamit ang kartulina sa iba-ibang kulay. Sa harapang bahagi ng dahon ay isulat ang pagpapahalaga o birtud na nais mong mapaunlad. Sa kabila naman ay ang paraan ng pagsasagawa. Halimbawa, pag-aaral. Maglaan ng oras sa pag-aaral. Mapagmalasakit. Maging sensitibo sa damdamin ng iba. Iguhit sa ikalawang kolum ang puso kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga at virtue at X naman kung hindi. Isulat naman sa ikatlong kolum ang pagpapahalaga o birtud na kailangan upang maisagawa ng tauhan ang tamang pagpapasya o pagkilos. Kinakailangang isabuhay ang tamang gawi upang maging isang mabuting nilalang at kabahagi ng ating lipunan. Ikaw bilang isang tao ay nararapat maging kaakibat ng lipunan at maging ng ating pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran ng bayan. Kaya piliin laging maging mabuting tao.